pangalan ko. Ano nakalagay sa pangalan ko? Glory. Glory Adonai. Oh, tama? Xiaomi po Opo. nakalagay. Ngayon, yung katawan mo sinilid dun sa isang lagayan para maghilom, para gumaling. Nagets mo? Nakita mo? Opo, Panginoon. Ayan. So, naiwan yung Hello physical po. mong katawan dito sa lupa. Nung naiwan yung physical mong Hello katawan, po. ikaw ay unti-unti nang namamatay. Hello po, hello. Akala ng kapatid mo, Hello Sa'yo po yan po. akala nagpe-play? ng kapatid, Opo. Ako po yung kagabi. akala ng kapatid, Kasi Ay, ito po yung sinasabi kay Bro Romer. hindi Inak ay sige po. Sige ko na po kay Bro Romer yung tanong niyo po. Ayan, tumawag na naman ng pari. O, sige, pagsurususin ka na. Pachi, dahil yan, tumawag na si asawa mo. Tama yan. Kay Nomer. Si Nomer ang gagamitin ko ha, para magkaintindihan tayo. O, sige, Nomer, simulan mo na. Itong si Archie na lingkod ko, binuhay ko. Kailangan mo pagalingin. May gagawin ka, gawin mo na. Hello po. Sige. Hello. Go ahead na sis. Go ahead na po sis. Okay. Ito po Bro Romer yung sinasabi ko sa iyo. Bali, may nakausap na akong mag-ano din po sa kanya. Sa Monday, Paring Christian. sa Monday pa. Magaling yan si Nomer. Sa Monday pa. daw po. Malumapit ka dyan kay Nomer. Siya Sa magkaano Monday pa sa'yo. daw po ang Halagyan siya kay paano ibubuhay. kanya. Sa kanya na rin po siguro kung magpapatulong ng ng magpa-exorcist. At kanina po, sabi niya, si Yahweh daw yung sabi niya, papakinggan ako ni Yahweh. Hindi na kita papatayin. Ako ba? Okay po yun. Ano kung sinasabi mo? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sister, abang hindi pa sagot si Brother Rumer, no? Kasi siguro hintayin mo na lang siguro yung pari na mag-ano yun sa kanya, sister. Wala po tayong magagawa sa ngayon kasi andyan na po yan. So, hayaan na lang natin siguro yung pari na mag-undergo sa kanya ang mag-ano ngayon diyan kasi hindi na wala pong magagawa tayo ngayon diyan Ay kasi bro andyan John na Ray, po bro yung John Ray, bro yes, John Brother Ray. Rumer. Yes, bro. Ay hindi pala naka-open. So, wag mong ipaano ha, wag mong ikaw ang interviewin ko, hindi siya. Kaya nga. Kasi Opo. kasi yung ano niya, yung salita niya, hindi naman yan siya. Oh. Opo. Ikaw ang Opo. interviewin ko kasi mag-interrupt yan. Pagka nasagot natin yan, magko-connect na naman tayo dun sa kanya. 'Di ba? Hindi naman pwede kausapin natin yung mga ganon. For example, na kung totoo talaga na posible, no? Posible, kung posible, na merong demonyo talaga. So, hindi natin pwede na, ano, yung mag-conversation tayo sa kanya. Kasi tignan mo, yung sinabi niya na magaling yan si Romer, mga ganito, ganyan. Hindi naman yan siya. Yung demonyo, ganyan, for example, kung possessed talaga ha. Pero ganun ang mga demonyo. Ang dami ko ng mga kaso na nagsasabi na, ang galing mo talaga, Romer, ganito, ganyan. Gagamitin kita, mga ganito, ganyan. Meron pa nga nagsabi sa akin, Romer, bigyan kita ng ano, millions, dudublehin ko pa yan.
So, huwag tayong makipag-conversation kung totoo man talaga na ganoon yung ano niya, yung estado niya ngayon. So, magtawag ka ng pare, sis. Nagtawag ka na po ba? Opo, yung nakontak ko po ay binigay sa akin ng Tapos na number is nagpunta diyan? Monday pa daw po available. Oo, so kailangan talaga hintayin natin, sis, kasi magre-react man 'yan kung mayroon talagang pare, kung totoo talaga. Ganito, sis, yung sitwasyon niya ngayon, yung estado niya, ano 'yan, tuloy-tuloy ba 'yon? For 24 hours, gano'n talaga siya, or makausap mo siya ng matino kapagka meron namang, anong tawag niyan, in a couple of hours, for example, Meron, makakausap mo ng matino, meron. meron man? Opo, meron may time na pero bihira pa kabihira. Mas marami pa yung 10 niya simula nung nagkasakit siya. Actually, wala pa nga siya sakit. Nakakita ako na siya ng mga ano na ginagawa niya na yung pang yung bang para siyang pating ko sa kanya pangarap preach. Tapos kasi parang hindi pwede niya mag-preach pero hindi pwede kasi nga may trabaho siya. Parang gano'n yun. Kasi lagi niya sa akin Kasi sinasabi na kapagka ganyan, tinatapos sis, ako. for example, for 2 hours, for example, gano'n yung estado niya, iba na yung salita niya, tapos for 3 hours, for 5 hours, bumabalik naman siya sa ulirat niya, for example, na siya na talaga, for example, na makausap mo ng matino, naaalala niya yung mga pangyayari, for example, sa iyong buhay, tapos kung tatanungin mo, naalala mo ba yung nakaraang 1, 2 oras na ganito, pag sinabi niya hindi, nakakausap mo talaga ng maigi, kasi yun ang sign ng sa possession, kasi yung possession talaga hindi naman yan tuloy-tuloy na nawawala talaga sa sarili. Merong panahon talaga yan na okay na kausapin, sunod naman hindi, tapos okay naman kausapin, sunod naman hindi. Ganyan ang sis, yung possess. Kapag tuloy-tuloy na yan na 2 oras, 3 oras, for example, 1 araw, 2 araw, ganun pa rin, 3 araw. So, yung doktor talaga, alam talaga yung pamamaraan dyan sa kanya. Kasi yung demonyo naman, meron talaga yung time na hindi talaga tuloy-tuloy. Yun ang tinitingnan namin. Kasi pagka 3 araw na ganyan yan, hindi makausap ng matino, doktor na talaga may alam dyan. Pero kapag meron yung panahon, yung oras na makakausap mo talaga ng matino, sabi niya na, uy, anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Ganito, ganyan. Anong nakita ng doktor na sakit? Makausap mo ng matino ba? Meron ba? Opo yun. May katulad niyan. Na kalma na siya samantalang kanina naglilisik yung mata niya. Oh, so kapag mayroong kalma, nakakausap ng maigi, yung parang noon na walang sakit, for example, sa tamang tamang niya, Opo, oo. nakakausap mo ba ng tama? Ha? Opo na naman siya. Ngayon, Okay, pag ito na siya tahimik, pwede mo na siya makausap. Pero kapag ganyan, sis, na merong nagdaldal siya, panahon na nakakausap mo ng maigi, tawag ka ng pare. Tapos kung ayaw talaga, kung wala talagang pare, ikaw talagang may authority niyan. Oh, i-process mo muna sarili mo. Yan ang pinaka-importante kasi tignan mo yung sa opo, yun nga Cebu. po inaano ko. O tignan mo yung sa Cebu, ha, doon sa Chongwa, mga 100,000 na, 300,000 na yung gastos nila sa ospital, wala pa rin nangyayari. Nung ginamit niya yung sacramentals, yung deliverance, totally healed. Talagang nakauwi talaga sila sa ospital. Pero kapag kaganyan na kahit na nilagyan mo ng exorcism oil, hindi naman mag-react, so wala na tayong ibang wala na tayo talagang ibang matatawag niyan kundi doktor. Pero meron naman talaga, maghanap kayo ng pare, yung pinaka-importante kasi diyan lang talaga ma-diagnose yan pagka may pare na meron talagang sa exorcism and Opo. deliverance, kasi hindi tayo maka-prove ngayon na possess yan. Kasi hindi yan na diagnostic prayer eh. Kahit na si Bro Wendell din ang pagka ang diagnostic prayer lang talaga makaka-prove na talagang possess kapag ganoon. No, kailangan po talaga ng pare. Magtawag po kayo. Pinaka-importante yung sakramento. Kumpisal kayo dalawa, kung makausap na yan ang maigi, kumpisal mo, tapos ipapakumpisal mo sa pare, tapos anointing of the sick. Yan pinaka-importante, sister.
yung ano. Tapos may renouncement tayo. Pa-renounce mo. May pinos naman tayo eh. Kapag marunong naman siya na makabasa naman siya ng maigi, so i-renounce niya. Nasa ano natin, friend ba tayo sa FB? Hindi. Hindi po. Hindi ko po nga po alam yung ano niya, binahanap ko. Hindi ko alam yung ano niya. Paano mo bro para makita niya tapos ano na lang i-message mo ako, bigyan kita ng prayers. Yun lang kasi meron kasi dito din na pasyente ko ngayon na sabi ko di muna tayo mag-deliverance. Ano muna? Hindi siya nakalakad, sakit ng tiyan. Tapos ayaw niya talagang pumunta ng ospital. Nung pag-deliverance natin, talagang suka ng suka. Tapos nung pag-renounce siya, sabi ko, wag ka nang bumalik muna. Renounce ka muna. Alam mo, nagdumi siya ng bulang-bula. Tapos nakatayo siya. Okay na okay yung pakiramdam niya ngayon. Kasi open yung psychic ability. Yung sa ancestors niya, meron talaga siyang connection sa mga albularyo at mga occultism na nandun. Tapos nag-renounce siya, totally healed ngayon. So, ganun ang gawin natin, sis. Kapag ka nasa ulirat na yan, Bro Romer. nasa tama na makapag-isip na siya, ayun. So, yan, sis. Ano na lang, screenshot, sis. Ito po. Yan ang ano, mag-message ka sa akin, Teka po. bibigyan kita. Yun lang Saan? pinakakailangan. Screenshot mo, sis, ha? Yan po. Ito po. Screenshot mo na po, sis. Paano mo to? Ang liit, hindi ko. Yan, Ang liit, search hindi mo ko lang yung mabasa. pangalan niya. Ay, O wait yan, lang. Lagyan natin. tandaan niyo po. Pakilakihan lang po kasi hindi ko mabasa masyado maliit. Mm. Yan po. Okay na, sis? Yan. Pwede na po. Yan, thank you po. Ano ko lang. Sige. Yan po. Thank you. Thank you po. Sige, bro. Sige, so ganun lang, sis, ha? Mag-message ka ngayon, papasa ko yung mga prayers, tapos kung makabasa siya, nasa ulirat na siya, ipabasa mo, ipa-renounce, pero kailangan talaga ng pari muna bago siya mag-renounce kasi yun ang pinaka-importante, Okay po, yung sige. pari. Kasi hindi epekto yung renouncement without the sacraments. Yun po ang tandaan natin. Kasi pinakasentro ang sakramento eh. Kaya nga nasa Isaiah 59:2. Ano yun sa Isaiah 59:2 bro? Pakibasa bro. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So yan sister, na dahil sa kasalanan natin, hindi tayo maririnig ng Diyos. Kaya nga kailangan tayo magkumpisal dahil sa kasalanan kasalanan natin, nawawala talaga tayo sa presensya sa Diyos. Kaya nga makakapagpabalik niyan ang sakramento ng kumpisal at kung hindi naman siya hindi siya bumalik sa ulirat niya, ipa-anointing natin. Kasi kumpleto na po yung sa anointing of the sick, may kumpisal po yan at saka sa anointing. Sa mga tao na wala sa pag-iisip, for example, o hindi nakakapagsalita dahil na yon sa katandaan o sa sakit or stroke ba, so yun ang gagawin natin. Kasi hindi naman natin pwede ipakumpisal siya na nasa estado siya na ganyan. Iba na yung sasabihin. So diretso na, ikaw ang nakakaalam niyan sis kung nasa sakto siya na pag-iisip ngayon. Kasi for example, pag possess yan, hindi naman yan nakakakumpisal. So gano'n ang gawin natin sis ha. Opo. Bali, So- iniino ko na rin, sinabi ko na rin sa parents na para aware yung mga parents niya kasi hindi, alam mo na po, hindi naman kasi lahat talaga naniniwala sa ano. Kasi Pinaalam sabi niya kanina na, ay ano mo si Romel kasi magaling yan, tuturuan ko. Sabi niya, hindi natin alam kung possess ba yan, di ba? Kasi ganun din ang nakasalamuha natin sa exorcism and deliverance. Pero wag tayong kumpiyansa kasi baka meron ding Opo. ang doktor sa ganyan. So, ang pare lang talaga makapag-diagnose niyan kapag nasubukan na talaga sa sakramento. Magre-react man yan sa sakramento kung meron man yung laman na demonyo. Ganon yan sis ha. So wag mag-nervyos, wag mataranta. Just pray talaga. Don't worry. Kasi delikado yung mag-worry ka eh.
So yun lang sagot natin, sis. Back to you, bro Vicente Emiliano. Sige po. Okay na po yun, sis Ay, Meomi. siyempre, ano po, yung, baka po na ano ko yung ano, kaya po ba i-edit yung ano, kasi nakita yata yung mukha niya, tsaka yung logo. Or, paano po gagawin doon? Kasi, baka po marami makapanood na kilala yung, Yung alin po? Yung logo ng damit na suot niya. yung video, Kasi yung mukha video. kasi, oo, lang ko yata na tamaan niya yung mukha niya kanina. At least hindi Sobrang nakita ano yung ko, mukha, sis. Hindi naman Hindi nakita pa yung po. mukha. At least hindi nakita. Ay, bali mukha, nakabas na pala ako. Kasi na ano ko naman, na ano ko sa panood ko sa kanya. Kung ano susunod sabi niya. Kasi kanina sabi niya, ano daw, sabi niya, binuhay daw siya every day. Tapos ako daw, sabi niya, Huwag kang sabi niya, ano doon, sis, ha? Sis, wag mong Ako daw, pakinggan yung sinasabi niya. Wag mong sundan yung ano. Kaya nga sabi doon sa sa deliverance natin na hindi natin pakikinggan kung anong sinasabi niya kasi naliligaw lang tayo. Mas lalong lalala yung kaso niya. For example, kung may demonyo man talaga yan, mas lalong lalala yung sitwasyon kapag pinakinggan mo, ha. Wag mong pakinggan, wag mong paniwalaan yung sinasabi nila kasi hindi yan totoo, ha. Opo. Sabi niya, i-review ko pa. Pero takot ko na matay. Huwag ka makinig doon, sis, hindi yan pwede, oh. So yun lang sagot natin, Bro Vicente. Thank you po.